What are the hardest part of being a mechanical design engineer? Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. In today's video, i-share ko sa inyo yung mga na-experience kong challenges and struggles as a mechanical design engineer. From tight deadlines, design failures, and even physical strain. It's not just about drawing and modeling. So marami pa tayong mga struggles na pagdadaanan bago makabuo ng isang project. Kaya if ever na papasukin yung industry na to, hindi lang dapat tayo prepared sa mga technical or sa mga CAD software, but also emotionally, physically, and mentally fit dapat tayo. Kasi sobrang dami nating struggles na pagdadaanan dito. Mga challenges, and then dadating pa tayo sa point na maraming times na may stress tayo, lalo na kapag yung project mo is maraming demands. Kaya make sure lang na prepared talaga tayo bago tayo pumasok sa ganitong industry. So, i-share ko sa inyo yung mga personal experience ko, yung mga struggles and challenges ko during my project para magkaroon din kayo ng idea. So tara, let's start! First thing na na-challenge ako is designing within budget limits. Okay, so ano ibig sabihin nun? For example, nag-propose ka kay client ng material na stainless steel for corrosion resistance. But the management or si client is gusto niya yung much cheaper na material like yung mild steel para makat yung cost. You need to balance cost and performance which can limit your ideal design. And magsasuffer na din dito yung quality ng project mo. So, isa to sa nakaka-stress talaga na part. Siyempre, as a designer, gusto mo maganda yung quality ng project mo and maganda yung performance. Pero, si management and si client is hindi siya agree sa mga proposal mo kasi gusto nila is mas cheaper na materials lang yung gamitin mo. So, sa ganung way, doon napapasok yung pagiging creative and critical thinking natin as a designer. Okay? So, what else? Another thing na challenge din ako is managing client's expectation. So, ito yung isa sa nakakapagpa-stress din, yung expectation ni client. Okay, so, example, si client, nagpagawa sa'yo ng machine na cheaper, lighter, stronger. Okay, so, as a designer, may mga client demands kasi na unrealistic na. So, meaning, parang ang hirap niyang gawin in reality, 'di ba? So, as a designer, kailangan marami tayong mga alternatives. So, i-explain natin kay client na hindi possible yung ganitong way. Kailangan natin i-explain kay client na yung materials na to is hindi siya pwedeng gamitin, magkakaroon ng conflict sa performance ng machines or hindi siya pasok sa standards. Okay, so marami din tayong sinusunod na standards, hindi lang basta magde-design ka. Aside from that, may mga request din kasi si client na mahirap i-manufacture talaga sa mga machine shop. So, kailangan aware sila sa mga ganong bagay. Kaya kailangan i-explain natin sa kanila ng maayos, in detailed, para alam nila yung mga pwede pan alternatives din para magtutulungan tayo si client and then si designer para mas mabuo ng maayos yung project. So, as a designer, kailangan marami tayong resources and connections. So, ito yung dalawang bagay na mahalaga na dapat meron ka. Kasi the more na marami kang resources and connections, mas marami kang idea, maraming alternatives na pwede tayong i-propose kay client if ever na magkaroon ng conflict sa design. And tip ko lang sa inyo, hindi lahat ng client is nakikinig sa mga pinopropose nating mga designer. So, doon napapasok yung kailangan emotionally prepared ka sa mga ganitong bagay. Kasi nga, may maraming times na madi-disregard yung suggestion mo. So, hindi nila yun papakinggan. Ipupush nila yung sa kanila. So, yun. Kailangan prepared ka sa mga ganong situation. Okay, so ano pa ba? Dealing with legacy design. Okay, so isa din to sa nakaka-challenge. So, ano ibig sabihin to? For example, si client is magpapa-update siya ng machine. 15 years ago na, yung machine nag-ooperate na. And then, without proper drawing and CAD files. So, sobrang hirap
i-update ng mga ganong systems, okay? Sobrang outdated na. So, para siyang reverse engineering na. Sobrang, ang hirap, paano ka magsisimula, wala kang basis, walang maayos na drawing, okay? So, may mga ganong instances din na nire-request si client, di ba? So, 15 years ago, so dami nang nangyari dun sa machine, dami nang nabago, di ba? So, iba na yung technology ngayon with compare sa dati, di ba? So, mas automated na ngayon, upgraded na lahat. So, ang hirap i-align ng mga ganong situation. Sobrang time consuming and mentally draining talaga pag ganun yung pinadesign sa'yo. So, di ba bakit hindi na lang bumili ng bago? Since 15 years ago na rin naman, so medyo matagal-tagal na rin naman nag-operate yung machine. Okay, so kaya yung mga ganong instances is kailangan prepared din tayo. Okay, so what else? Aligning design with manufacturing capabilities. Okay, so anong ibig sabihin nito? Okay, so pinaka-concern nito is fits and tolerances, mga dimensions. Okay, so actually talaga, based sa mga naging experience ko sa pagde-design, iba yung actual sa design, di ba? Kasi mostly tayo mga designer, nagbe-base tayo sa mga specs, sa standards, sa mga textbooks. Okay, so nagkakaroon siya ngayon ng conflict kapag i-manufacture niya sa machine shop. Okay, kasi ibang settings din ng mga machines. Talagang merong kahit na konting discrepancy, meron siya. So, talagang hindi nagtutugma yung drawings sa actual. Okay, so kaya kailangan meron tayong proper tolerances and fits, proper dimensions. So, ako kasi pag nag-design ako is usually binibase ko na sa actual. Okay, so sumusunod pa rin naman ako sa mga textbook specs, but kino-consider ko rin yung actual na dimensions kasi may times talaga na sobrang laki ng discrepancy. So pag gano'n ang naging situation is ang hirap ng habulin, lalo na kapag lumiit. Okay, so mas okay sana kung medyo lumaki siya, madaling gawa ng paraan. Pero kung lumiit, so yun, matcha-challenge tayo kung paano natin i-adjust yung design. So, di ba nakaka-stress mag-adjust ng design na magmamatch sa machine limitations, di ba? Kasi hindi talaga kadalasan nagtutugma. Okay. So, kaya yon is kailangan mag-prepare ka din sa mga ganong situation. And last, ito yung isa sa pinaka-inaayawan ng mga designer pero wala tayong choice. Okay? Yung revision. Okay? Ito yung pinaka nai-stress talaga ako, nakaka-challenge na part ng as a designer, yung revision. So, for example, si client, nagpa-design sa'yo ng system layout. So, nasimulan mo na siya. Halfway ka na, matapos mo na yung project. And then, nag-contact si client na sabi is, baguhin mo yung design. So, di ba, nakaka-frustrate yun? Kasi parang nasayang yung effort mo sa mga ginawa mo, di ba? And then, yung ipapabago pa niyang part is maapektuhan pa yung ibang mga assembly. So, parang sayang talaga lahat ng mga efforts mo. So, yun yung isa talaga sa ang hirap i-manage. So, nakaka-drain talaga lalo na pag maraming rework. Paulit-ulit lang yung ginagawa mo na revision, hindi na natapos. Parang feeling mo yung design mo hindi na natapos, 'di ba? So, sobrang dami mo nang ginugol na oras para lang sa project na 'yon, 'di ba? So, yun, isa yun sa nakaka-frustrate talaga as a designer. So, kailangan meron kang strong emotional control and time management para maka-adjust ka ng mabilis. Okay, sa case ko kasi, pag nagde-design ako is meron limitations. Okay, so let's say, sa project na to is free lang ang revision up to 2 revisions lang. And then, more than that is kailangan mo nang magbayad. So, may mga fee na. Okay. Depende sa complexity ng project. Usually, $10, $15. So, depende kung gaano ka hirap yung ipaparevise niya. Kung maraming parts na maapektuhan. So, syempre, mas malaki na rin yung bayad nun. So, para ma-value din yung effort mo, 'di ba? So, ang hirap kaya talaga mag-revise. Kahit kanino nyo itanong, sobrang hirap. Mas okay pa yung magde-design ka ng isang buo ng bago kasi yung mag-uulit ka na naman and mag-adjust ka ng mga design. Maapektuhan na rin kasi yung mga dimensions. Yun nga, yung sinabi ko before, tolerances, fits. So, ang dami ng maapektuhan na mga dimensions. Kaya kailangan is
bigyan natin ng limitation din si client. Kailangan nating i-manage yung ganitong situation. Okay, so ilan lang to sa mga challenges, struggles na na-encounter ko simula nung pinasok ko yung pagde-design. Okay? Hopefully may natutunan kayo for today's video. Okay? Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!